Maagang gumayak si Ella para sa kanyang lakad. Para kasi sa kanya ay importante ang bawat oras, dahil anumang sandali ay pwedeng makapambiktima ulit ang dyablo ng mga inosenteng kabataan. Tulog pa ang dalawa niyang kapatid ng mga oras na yon. Sakto naman ang pagdating ng dalagang si Cathy para bantayan ang mga bata, kaya naman agad na nakaalis si Ella. Bago siya tumuloy sa pang-7 baryo ay dumaan muna siya sa bahay ng binatang kanyang ginamot. Mula sa bintanang nakabukas ay kitang-kita niyang binata na bumalik na ang dati nitong sigla. Natanaw din naman siya ng tatay ng binata, pero sininyasan niya ito na huwag nang maingay dahil aalis din naman siya kaagad. Tumango naman ang ama ng binata, saka siya nitong nginitian. Sa pagpapatuloy ng paglalakbay ni Ella ay kapansin-pansin ang bawat nadaraanan niyang mga baryo ay may mga nakaburol. Pawang mga kabataan ang nasa litrato ng mga kabaong. Nakasanayan na kasi ng mga taga roon na nasa labas ng bahay ibinuburol ang mga yumayaong mga mahal nila sa buhay, dahil ayon sa mga ito ay mas mapapabilis ang pag-akyat ng kaluluwa nila sa langit kapag nasa labas ng bahay ang labi ng mga taong namayapa na. May nararamdaman din siyang mahinang itim na presensya sa mga baryong iyon, lalo na sa mga nakaratay na kabaong, kaya alam na ng dalaga kung ano ang sinapit ng mga ito. Ngunit hindi namamalayan ni Ella na kusang nagsara ang kanyang mga kamao dahil sa sobrang galit na nararamdaman. Nanggigigil siya habang iniisip ang diablong pari na nakita niya sa isipan ng binatang kanyang ginamot. At habang papalapit siya sa ika-7 baryo na kung saan ang sinabi ng kanyang kaibigang si Cathy na talamak daw umano ang nangyayaring pagkamatay ng mga kabataan, ay mas lalong bumibigat ang masamang presensya ng kanyang nasasagap. Tila ba ang mga nadaanan niya mga baryo ay pinanggagalingan na ng malaking sakuna na dulot ng diablong pari. Pagdating ni Ella sa lugar ay saka lamang niya napatunayan ang sinabi sa kanya ng kaibigan. Halos lahat kasi ng mga bahay ay may nakaburol sa kanilang mga bakuran. Kahit saang parte ng baryo ay malakas ang presensya ng diablo, kaya sigurado na si Ella na doon sa baryong iyon nagtatago ang diablong pare. Naglalakad pa siya ng ilang minuto papasok sa baryo hanggang sa makarating siya sa tapat ng isang simbahan. Maski ang banal na bahay ng Diyos ay nababalot na rin ng masamang enerhiya, pero ang nakaagaw ng pansin ni Ella ay ang loob mismo ng simbahan. Ni isang imahe o rebulto ni Jesucristo ay wala siyang nakikita. Pati ang lalagyan ng mga agwa bendita o maski kwintas na may cross ay wala sa loob ng simbahan. Purong puti lamang ang kulay ng mga pader at ang krus sa harapan ng altar ay nakabaliktad pa. Doon na naginala si Ella na maaaring doon ang tirahan ng diablong pare na kanyang hinahanap. Masama ang kutob ko sa simbahang ito, lalo na at diablo na pari ang aking hinahanap. Maaaring nagpapanggap ang pari dito na mabuting ehemplo, kaya hindi siya magawang paghinalaan ng mga residente. Pinubulag niya ang mga ito ng matatamis na salita para hindi malamang isa lamang siyang huwad. Kailangan kong makita ang paring iyon para makumpirma kung na tama ba o hindi ang aking hinala. Nilibot pa ni Ella ang buong paligid ng simbahan at wala talaga siyang makita na isa mang banal na bagay mula rito. Sa matyagang pagmamasid niya ay may nakapansin sa kanyang isang ale. Tinanong siya nito kung siya ba ay dayo at kung ano ang pakay niya sa kanilang simbahan. Banaag naman ng dalaga na hindi masamang tao ang ale base sa kanyang aura, kaya niya ito sinagot. Magandang umaga po, Ale. Opo. Dayo nga ako rito. May gusto lang po akong malaman patungkol sa mga nangyayaring patayan dito sa inyong baryo. Taga Purok 1 po ako at sa Purok 2 ay may nagamot na akong isang binata na sinaniban ng isang diablo. At saka, kung hindi ako nagkakamali, iganyan din ang sinapit ng mga nakaburol na kabataan sa labas ng kanilang mga bahay. Hindi po ba? Nanlaki ang mga mata ng ale at tiningnan niya ng mabuti si Ella, pero wala naman itong makitang kakaiba sa dalaga.
At bago ito sumagot, ay muli muna siyang tinanong ng mga ilan pang mga bagay. At nang masagot lahat ng kanyang katanungan at nakumbinsing isa itong mabuting tao, ay umayos na ang Ali sa pakikipag-usap sa kanya. Ayon sa Ali, na namula pa ang mga mata at nagbabadyang pumatak ang mga luha dahil isa ang kaisa-isa niyang anak na namayapa na at nabiktima ng diablong sumasanib. Ipinagtapat din ng Ali na ganoon ang gustong simbahan ng kanilang pare dahil hindi ito naniniwala sa mga ribolto. Mas makapangyarihan daw kasi ang Diyos nito na kanyang sinasamba, kaya baliktad din ang krus sa altar. Dagdag pa ng Ali na tanging araw ng Sabado lamang nila nakikita ang pare. Linggo hanggang Biyernes ay nakakulong lamang ito sa kanyang kwarto sa likod ng simbahan. Sa kabila ng lahat ng yon, ay sinasabi naman ito na mabait ang kanilang pare dahil pagkatapos nitong magmisa ay pinapasyalan nito ang lahat ng mga namatayan, saka nagbibigay ng tulong pinansyal. Sa mga taga-baryo naman ay mga bigas at ulam ang kanyang itinutulong. Ganon po ba? Kung ganon nasa likod lamang ng simbahan ng pari? Pwede ko na po kaya siyang makausap ngayon? May mahalaga lamang sana akong sasabihin sa kanya Ang sagot naman ng Ali ay depende. Total Biyernes naman ang araw na yon, ay sinabi nito sa dalaga na bumalik na lamang kinabukasan. Pero kung talagang importante ang kanyang sadya, ay puntahan na lamang niya ito sa likod ng simbahan. Nagpaalam na rin sa dalaga ang Ali dahil may aasikasuhin pa ito sa kanilang bahay. Nag-isip-isip muna si Ella kung ano ba ang hakbang na gagawin niya. Kung babalik ba siya kinabukasan o pupuntahan niya ngayon ang pari sa likod ng simbahan. Sa ilang minuto niyang pagpapasya ay pinili niyang ipagsabukas na lamang ang lahat. Magkagayon man ay wala siyang balak na bumalik sa kanilang baryo. Balak niyang makituloy muna sa bahay ng binatang kanyang ginamot. Dahil sa laki ng utang na loob sa kanya ng mag-ama ay kaagad siyang pinapasok. Pero bago siya pumasok sa loob ng bahay ay nakita pa niya sa may hindi kalayuan ang 3 albularyong sumubok na gumamot sa binata. Masama ang titig ng mga ito sa kanya, subalit ipinagkibit balikat na lamang niya iyon at hindi na pinapansin pa. Mabilis namang lumipas ang oras hanggang sa sumapit na ang gabi. Mas piniling sa sala matulog ni Ella dahil sa mas komportable itong matutulog kapag may nakabukas na bintana sa kanyang tapat. Pakiramdam kasi niya ay napaka-presko sa katawan ang ganoong sistema. Mabilis din kasi niyang nakukuha ang kanyang antok, kaya kaagad siyang nakakatulog. Kapag nasa kwarto kasi siya, ay parang nasasakal o hindi naman kaya ay hindi siya makahinga. Habang palalim ng palalim ang gabi at pahimbing na ang tulog ng lahat, ay bigla na lamang nakaramdam si Ella na may humahaplos sa kanyang hita at dibdib. Pagmulat ng kanyang mga mata, ay nakita niyang 3 lalaking albularyo na hawak-hawak ang 2 niyang kamay at paa, at ang isa naman ay nakapatong na sa kanya na takip-takip ang kanyang bibig. At nang mapansin ng mga ito na gising na siya, ay malakas na suntok sa kanyang sikmura ang iginawad ng isang albularyo sa kanya, saka maras na sinira ang kanyang damit. Ang akala nilang matagumpay nilang mapagsasamantalahan ang dalaga ng gabing yon ay isang malaking pagkakamali ang kanilang ginawa. Dahil nang muling dumilat si Ella, ay dilaw na ang kanyang mga mata na nagngingit-ngit sa galit ang kalooban. Napakawalang hiya ninyong mga albularyo! Napakamanyak ninyo! Walang kahirap-hirap na iwinasiwas sa pader ng dalaga ang albularyong nakahawak sa kanyang mga kamay, at ang nasa paanan naman niya ay sinipa niya ito ng ubod lakas. Ang nakapatong naman sa kanya ay sinuntok niya ito sa pisngi, kaya tumaob ito sa sahig. Hindi pa nakontento ang dalaga sa 3, ay binigyan pa niya ang mga ito ng tigi-isang suntok sa tagiliran. Nabalian sila ng mga buto dahil sa lakas ng suntok ng dalaga, saka sila nito itinapon sa labas ng bahay. Dahil sa ingay at kaguluhan ay nabulabog ang mga residente ng baryong iyon, pati na ang mag-ama ay nagsilabasan sa kanilang mga bahay. Mga mamamayan ng baryong ito, makinig kayo sa sasabihin ko. Ang 3 lalaking ito ay mga manyakis at huwad na albularyo.
Wala silang kakayahang magpagaling ng mga sinasapian, maski anong karamdaman. Bagkus, ang alam lamang nila ay manamantala at pagkapirahan ang kanilang mga pasyente. Kaya kung ako sa inyo, ay huwag na kayong lalapit sa mga huwad na ito dahil pipirwisyuhin lamang nila kayo. Mabuti na lamang at marunong akong makipaglaban dahil kung hindi ay sa iba nila ginawa ang pagtangkang panghahalay sa akin. At saka siguradong nagpakasasa ang mga manyak na ito sa kawawa nilang mabibiktima. Mga salot na albularyo! Dahil sa paglalantad ni Ella sa tunay na pagkatao ng tatlong lalaki, ay halos magunaw sila sa kanilang kinasasadlakan. May dumudura pa sa kanilang mga mukha at ang mga nanggigigil na naging kanilang mga pasyente na hindi nila napagaling ay pinagsisipa sila ng mga ito. Saka sila sinabihang lumaya sila sa kanilang baryo at baka ano pa ang magawang masama ng mga ito sa kanila. Paika-ika namang nilisan ng tatlong piking albularyo ang baryong iyon. Laking pasasalamat ng mga residente doon kay Ella na kung hindi dahil sa kanya ay hindi nila malalaman na huwad na manggagamot ang mga albularyong dayo. At baka patuloy lamang silang niluloko ng mga ito sa mga susunod pang mga araw. Pagkatapos ng usaping yon ay bumalik na ang lahat sa kani-kanilang mga bahay para ipagpatuloy ang naudlot na pagpapahinga. Lumipas ang magdamag at sumapit na ang araw ng Sabado ay maagang muling gumayak si Ella para bumalik sa ikapitong baryo pagkatapos magpaalam sa mag-amang kanyang tinuluyan. Saktong abala sa misa ang mga taga roon nang dumating si Ella. Nasa harap ng altar ang pari na iba ang presensya pagdating sa pandama ng dalaga. Tinitigan niyang mabuti ang mukha nito. Sa kanya ipinikit ang kanyang mga mata para balikan ang alaala ng mukha ng paring Diablo na nakita niya sa isipan ng kanyang ginamot na binata. Itigil mo na ang kabaliwang ito dahil isa kang huwad na pare. Nagulat ang lahat sa malakas na pagsigaw ng dalaga, sabay duro sa paring nasa harapan ng altar ng simbahan. Lahat ng tao ay napalingon sa kanya samantalang ang pare ay hindi na nakaimik ng mamukhaan niya ang dalaga. Namimilog ang mga mata nito na nakatitig kay Ella. Subalit nagawa pa rin niyang ibahin ang usapan at sinabi niya sa mga tao na paalisin ang dalaga sa loob ng simbahan dahil mukhang nasisiraan na ito ng ulo. Dagdag pa ng pare na hindi na nito iginalang ang tahanan ng Diyos. Huwag mo nang lasunin ang isipan ng mga mamamayan ng Purok 7, paring huwad. Pakitang tao lamang ang ginagawa mong pagtulong sa mga mamamayan rito sa pag-abot sa kanila ng maliit na halaga. Pero ang katumbas na kapalit ay buhay ng mga kabataang iyong kinukuha. Animal ka! Nagkaroon ng bulong-bulungan ang lahat para namang sinisilaban ng puwit ng pare na hindi mapakali sa kanyang kinatatayuan. O ano? Bakit hindi ka makasagot? O di ba? Kaya walang imahe ng mga banal na santo rito sa simbahan mo ay takot kang pagmasdan sila. Wala ring agwa bindita dahil takot kang masunog dahil baka matalsikan ka. At isa pa, baliktad ang krus sa harap ng altar dahil iba ang iyong sinasambang Diyos. Iyon ay si Satanas dahil isa kang diablong pari na sumasanib sa mga kabataan para makuha ang kanilang kaluluwa at may maialay sa Diyos mong kampo ng kadiliman kapalit ng iyong walang hangganang kapangyarihan. Hindi makapaniwala ang lahat sa revelasyong nailahad. Namutla naman ang mukha ng pare. Magkagayon man, hindi pa rin kumbinsido ang mga tao. Pero nang lapitan ni Ella ang diablong pare, sa kanya ito sinabuyan ng benditadong tubig, ay bigla itong napaso. Saka unti-unting ipinakita ang tunay niyang wangis sa mga tao. Wag! Wag! Tama na! Tama na! Takip-takip ang mukhang kumaripas ng takbo ang diablong pare na dumiretso sa likod ng simbahan. Nagsipagkaripas ng takbo naman ang mga tao na nakisimba ng araw na yon dahil sa sobrang takot. Ngayon ay alam na nila kung sino at ano ang punot dulo ng pagkamatay ng mga kabataan sa kanilang lugar.
Ang dating sinasamba at iniidolo nilang pare ay kinasusuklaman na nila ngayon. Hinabol naman ni Ella ang paring Diablo para wakasan na ang kasamaan nito. Mula sa isang pintuan ay pumasok doon ang huwad na pare. Pumasok din doon si Ella, subalit habang tumatakbo siya papasok doon ay tila ba nakarating siya sa ibang dimensyon, sapagkat napakainit ng klima sa napasukan niyang lugar at wala man lang siyang makita maski isang puno o mga damo sa paligid. Ang tanging nasa paligid ay ang mga likidong apoy, kadiliman at masamang aura. Pinag-aralang mabuti naman ni Ella ang lugar, pero dalawa lang ang pumapasok sa kanyang isipan. Kung hindi iyon ang daigdig ng diablong kanyang hinabol, ay pwedeng nasa loob na siya ng impyerno. Alam kong iniisip mo kung nasa ang mundo ka, babae. Didiretsahin na kita. Nandito ka sa mundo ng aking Panginoon. Nandito ka sa impyerno. At dito, kami ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Dahil kami ay mga immortal sa aming daigdig. Wala kaming kamatayan. Kaya ngayon, pagsisisihan mo ang kalapastangan ng paninira mo sa aking misa at dangal sa mga tao. Magbabayad ka! Pagkatapos bigkasin ng diablong pare ang katagang iyon, ay bigla itong nawala na parang bula. Paglitaw nito ay nasa harapan na siya ni Ella. Kaya walang kahirap-hirap niyang sinakal ang dalaga saka inihagis sa lupa. Hindi naman inaasahan ni Ella ang ginawang iyon ng diablong pare. Sa sobrang bilis ay hindi niya masundan ang mga pagkilos nito. Makailang ulit pa siya nitong nasasakal at naihagis sa lupa bago siya makaisip ng paraan para makaganti. Muling tumindig ang dalaga at hinihintay niyang muling pagsulpot ng diablo sa kanyang harapan para siya atakihin. Nahintay naman niya ang sandaling yon, kaya naman pagsulpot ng diablong pare sa kanyang harapan ay mabilis niyang ibinuhos sa mukha nito ang hawak na agwa bendita. Dahil sa sobrang bilis ng pangyayari ay nasurpresa ang diablo, kaya hindi na ito nakabawi pa. Aray! Mukha ko! Ang hapdi! Anong ginawa mong babae ka? Namnamin mo ang kapangyarihan ng benditadong tubig. Mapandin lang na diablo. Ito na ang simula ng iyong katapusan dahil tatapusin ko na ang iyong buhay. Pasimpleng hinahabaan ni Ella ang isa niyang kuko sa kanyang kamay. Pagkatapos ay mabilis niyang ginilitan sa leeg ang diablong pare. Dahil sa sobrang talas nito ay halos maputol ang ulo ng kampo ng kadiliman. Nangingisay ang katawan nito na bumagsak sa lupa ng impyerno hanggang sa mawalan ito ng buhay. Unti-unti na ring nagbabago ang paligid hanggang sa matagpuan ng dalaga ang kanyang sarili na nasa tapat pala siya ng altar ng simbahan. Sa labas naman ng simbahan ay seryosong nakatingin sa kanya ang mga tao na may bahid na pagkamangha. Habang nakikipaglaban kasi siya sa diablo ay tila ba nagkaroon ng malaking telebisyon sa harapan ng altar. Kaya napapanood nilang lahat ang katapangan ng dalaga hanggang sa nagwagi ito sa laban. Kaya naman pinalakpakan siya ng mga mamamayan ng Barrio 7 dahil sa pagkagapi niya sa pare na isa palang diablong nagpapanggap na mabuti. Sa mga sumunod na nangyari ay iyakan ang namumutawi sa paligid dahil isa-isang nagpapakita ang mga kaluluwa ng mga kabataang nabiktima ng masamang pare. Unti-unti nang umaakyat ang mga ito sa langit na masaya at halatang tanggap na ang kanilang mga sinapit dahil napalaya na sila sa pagkakakulong sa kadiliman. Nag-aalay pa ng taimtim na dasal ang mga mahal nila sa buhay para sa mas lalong ikatatahimik ng kanilang mga kaluluwa. Sa muling pagkakataon ay nagpapasalamat ang buong taga-baryo kay Ella. Sinabi pa ng mga ito na kung hindi dahil sa dalaga ay hindi pa nila malalaman ang buong katotohanan sa likod ng tunay na pagkatao ng pinagkakatiwalaan nilang pare na isa palang huwad at diablong mapanlinlang. Napasigaw naman sa tuwa ang mga pamilya ng mga kabataang nakaratay sa mga kabaong dahil nagbalik na ang tunay nilang mga wangis bilang normal na mga binata at dalaga. Maski pa paano ay naibsan na ang bigat sa kanilang kalooban at maipalilibing na nila ng maayos ang katawang lupa ng mga ito
hanggang sa umabot na sa oras na magpapaalam na si Ella. Masaya ako na naibalik na ang sigla dito sa inyong baryo. Kung may kailangan kayo at may maramdamang mga masasamang nilalang na manggugulong muli dito sa inyong lugar, ay huwag po kayong mahiya na lapitan ako at puntahan sa Baryo Uno. Hindi kayo magdadalawang salita na kayo ay aking tulungan. O siya, paalam na po sa inyong lahat. Nilisan ni Ella ang baryong iyon na panatag na ang kalooban. Masayang masaya siya dahil nakagawa na naman siya ng kabutihan sa kanyang kapwa. Alam niyang tuwang-tuwa si Diwata Hania sa kinaroroonan nito ngayon dahil sa nagawa na naman niyang kabayanihan sa Baryo 7. Nagawa niyang gapiin ang isang dyablo na hindi ginagamit ang wangis ng isang babaeng pusa. At sa kanyang paglalakad ay bigla na lamang kuminang ang kanyang mga mata. Oo na, salamat din sa'yo kaibigan. Dahil kung hindi sa taglay mong kapangyarihan, ay hindi ko ito nagawa ng mag-isa lamang. Ang tagumpay ko at tagumpay mo na rin. Salamat ha, pero siguradong hindi pa dito nagtatapos ang lahat. Tinitiyak kong marami pang pagsubok ang darating sa atin para tulungan ang mga tao. Suliranin kailanman ay hindi natin pwedeng talikuran dahil responsibilidad natin na puksain at labanan ang kasamaan. Hindi man natin sila malipo lahat, pero sisikapin naman natin silang mabawasan. Kaya ikaw, Bertud, walang iwanan ha? Muling kumintab ang mga mata ni Ella bilang pagtugon ng tangan niyang bertod ng pusang gala.